Hindi ko rin talaga maintindihan. Iniisip ko pa lang, paano mo naaatim tumira sa magulong lugar? Kapag pupunta kami, hindi namin maipark ang sasakyan dahil baka biglang may magnakaw. O kaya magasgasan ng mga walang modong bata. Na kapag nakasira naman, sila itong iiyak lang ang mga magulang dahil walang pambayad. Paano nga naman sila makakabayad kung wala nga silang makain? Tapos ang ingay, parang palaging nasa palengke ang mga tao. Ang babaho. Tapos yung loob pa ng bahay niyang biyenan mong hindi mo maiwan. Napakakalat. Ay, Diyos ko, napakarumi. Hindi ka naman sana namin pinalaki sa ganung buhay. May yaya ka pa nga noon. Tapos yung anak mo, hindi mo man lang kuhanan ng mag-aalaga. Hindi ko po kukuhanan ng mag-aalaga ang anak ko dahil ako po mismo ang mag-aalaga sa kanya. Isa pa, dahil kay Arya kaya makalat ang bahay. Yung mga laruan po niya. At wala rin naman pong problema doon kasi kapag tulog naman na ang anak ko, nililigpit ko naman po. Yung mga sulat sa pader, kagagawan din po yun ni Arya. May bata sa bahay, ma. Siguro naman alam mong normal na magulo ang mga gamit. Hindi rin kami pwedeng basta maglagay ng kung ano-ano na pwede niyang maabot. Hindi yun dahil sa mahirap sila. O sa palagi ninyong sinasabi na walang pinag-aralan. Saka huwag niyo na pong idama yung mga tao na wala namang kinalaman sa atin. Mabait po si Mama Vanji. Ayoko ring lumaki ang anak ko na spoiled. Gusto kong makita niya rin ang isang side ng buhay kung saan lumaki ang tatay niya. Hindi yun bilang parusa, kundi pagmulat sa kanya na kahit may pera kami at mas may kakayahan kaming makuha ang mga gusto namin, hindi siya magiging matapobre katulad ng lola niya. Dahil alam niya ang buhay ng mga mahihirap. Hindi yung nakatingin lang siya sa baba na para bang iniisip na siya ang dapat tinitingala ng mga tao dahil lang sa mayaman siya. Yun po sana ang magets nyo, ma. Minsan, isa sa dapat na pakisamahan ay ang pamilya ng asawa ng iyong anak. Ito ang iyong mga balae. Ngunit paano kung magkaiba kayo ng pamumuhay? Ganon ang dinaranas ni Evangeline sa kanyang mga balae. Ang problema niya sa pagiging matapobre nila. Yun din ang sitwasyon na magdadala sa kanila sa isang leksyon na sadyang bibit-bitin nila ng panghabang buhay. Magagawa pa kayang magbago ng isang taong may nakasanayan ng pag-uugali o magiging bilanggulang din ng sarili niyang kasalanan? Balae, sige, umupo na muna kayo rito. Hindi kayo nagsabi na pupunta kayo. Pasensya na ha, hindi pa nakapaglinis ng bahay. Ang dami kasi naming ginawa ngayon. Tapos kababalik ko lang galing ng palengke. Ay, salamat. O ano, kumusta naman ang benta ng isda ngayon? May nagsabi sa akin na matumal daw. Oo, matumal nga ngayon. Hindi kami masyadong nakakaubos. Dati kasi, bago mag-alas 3, nauubos na ang paninda. Hindi katulad ngayon. Ano ba naman tong bahay nyo? Ang baho pa ng sofa. Hindi nyo man lang ba ito nililinisan? Paano naman ang apo ko rito? Antonio, ano ba? Di ba nga sinabi na hindi pa nakakapaglinis? Kaya nga ang daming kalat sa paligid. Sa kamalay mo, kaya ganyan ang amoy ng sofa dahil minsan basa sila na umuupo dyan. Ay wag mo nang punahin lahat ng nakikita mo. Nag-aalala lang ako para sa apo ko. Bakit kasi ayaw nilang tumira sa bahay? Doon mas maayos at mas malinis. Dito pagpasok ko pa lang amoy ko na ang malansang paligid eh. Baka magkasakit naman ang bata. Ah, hindi balae. Kasi ano yan, natapunan yan nung kinakain ni Arya kanina. Hindi pala agad nila nalinis. Sus, para namang amoy pawis na hindi ko maintindihan. Buti nasisigmura nyo tong ganitong amoy. Sa bahay namin ayaw ng anak ko ng ganito. Ewan ko kung bakit ba nagtitiis siya rito. Ang sakit sa ilong. Tonyo, di ba kinausap na kita kanina? Na huwag kang ganito kapag andito na tayo sa kanila. Oo, alam naman natin na mabaho ang bahay nila dahil malapit din ito sa kanal. Pero alam mo rin naman na masaya dito ang anak mo. Ako, pasensya ka na balae ha. Ito kasing asawa ko, alam mo na. Ay, oo nga pala. Baka may tubig kayong malamig. Nauuhaw na ako. Nasaan pala si Rita?
Oo, sandali, kukuha ko ng tubig. May pinuntahan lang sila, pero alam ko nasa jeep na sila pauwi na. Agad na ring umalis si Evangeline para pumunta sa kusina at kumuha ng tubig. Habang ang mag-asawa naman nilang bisita ay nakatingin lang sa paligid ng bahay. Baka sa mukha nila ang pangmamata sa itsura ng bahay ng kanilang balae. Doon kasi nakatira ang kanilang anak. Ilang beses na nilang kinausap si Rita na bumukod na lang sila ng bahay o kaya ay sa kanila na lang manirahan. Pero mismong anak nila ang nagsasabi na gusto nila sa poder ni Evangeline. Kaya sa tuwing dadalaw sila sa kanilang apo, nakikituloy din sila sa maliit na bahay ng kanilang balay. Tingnan mo nga yan. Bakit naman nakakalat pati ang mga damit ng apo ko? Tapos pati ang pader nila, ang daming mga sulat. Hindi ko kayang tumagal dito. Nakikita ko pa lang ang itsura ng bahay, nangangatin na ako. Ay, isipin mo pa ha. Tuwing uuwi siya galing ng palengke, amoy malansa siya. Ay, hindi ko maisip kung anong buhay ng anak natin dito. Bakit kasi ang tigas ng ulo nitong si Rita? Ilang beses na kasing pinagsabihan. Pwede naman silang bumukod ng bahay. Ikaw rin kasi may kasalanan eh. Una pa lang sinabi ko na sa'yo na ayoko dyan kay Jonathan. Ikaw tong konsentidor na ina, ayan tuloy. Mahirap ang napangasawa ng anak natin. Mabait naman si Jonathan. Magalang pa. Maganda rin naman ang trabaho niya. Kaya alam ko talaga na kaya niyang buhayin ang anak natin. Sa totoo lang, kaya naman talaga niyang bumili ng bahay nila. Baka kamo may umaawat sa kanya. Pinipigilan siguro ng ina. Natigilan na lang si Sally sa kanyang sinasabi matapos niyang makita ang kanyang balae na lumalabas ng kusina, bitbit ang isang pitsil at 2 baso. Inilapag ito sa maliit na lamesa matapos hawiin ang laruan ng bata na nakapatong doon. Ay, ito na ba yon, balae? Mahilig kayong gumamit ng plastic na baso, ano? Hirap pa namang hugasan ng ganito. Sa amin kasi, wala kaming gamit na plastic. Tulad ng baso, plato, kahit nga pitsil namin. Lahat pa puro imported. Kayo, sanay kayo sa ganito, ano? Ang cute lang din ng color. Sa bagay, ito lang kasi ang afford ninyo, no? Pero okay lang din naman. Ang cute talaga. Para hindi mabasag ni Arya. Alam mo naman kapag may kasamang bata sa bahay, ilang baso na kasi ang nabasag nun eh. Madalas pa kapag umiinom yun, hinihila lang yung baso. Baka mapano pa ang bata. Dapat sinasanay ninyo yung bata. Kapag nasa bahay naman yan, hindi niya nababasag yung ceramic na baso namin sa bahay. Baka mamaya akalain niya na ganyan lang ang mga baso. Gusto mo bang bigyan kita? Marami kami sa bahay. Sa susunod, kapag pumunta sila sa bahay, padadala ko ang mga gamit. Dami dun, mga galing ibang bansa pa. Para sana masanay rin si Arya na maging elegante ba? Kasi hindi ba? Alam mo naman na ayaw naming nagmumukang, alam mo na, squammy yung bata. Hindi naman sa pag-aano ha, pero sana gets mo. Basta ayaw naming matulad sa buhay niyo ang apo namin. Baka mamaya kapag lumaki yan, maging ugaling kanal. Ano ba, Tonyo? Huwag kang ang ganyan magsalita. Kinakausap ko nga ng maayos, hindi ba? Ikaw kamo. Ikaw naman. Pinagdidiinan mo ugaling kanal sila. Hindi na nakapagsalita pa si Evangeline matapos na dumating si Rita kasama ang bata. Dahil doon, nabaling na lang ang atensyon nila kay Arya. Pero isa na naman sa kanilang napuna ay ang ayos ng bata. Hindi natuwa ang mag-asawa matapos na makitang hindi ganun kalinis ang apo. Pero ang sabi lang ni Rita, naglaro kasi ang anak niya. Pero paliliguan naman niya yun. Pinagalitan naman siya dahil dito. Sinabi sa kanya na huwag niyang hahayaan ang kanyang anak na maglaro sa kalsada dahil baka makakuha ng kung ano-anong sakit. Lalo na't marumi ang kanilang paligid. Maging maselan daw sa bata
at huwag igaya sa mga batang gusgusin na nasa labas. O ano, hindi pa rin ba kayo nakakapagdesisyon kung kailan kayo lilipat sa bahay? Lumalaki ng anak mo. Baka naman gusto mo magkaroon ng mas magandang environment. Ma, ilang beses ko na bang sinabi na hindi nga kami lilipat ng bahay? Okay naman kami rito ha. Si Mama Vanji lang naman din ang kasama namin dito. Saka para namang sinabi mo na hindi ko na pagtutuunan ng pansin ng anak ko. Ang sinasabi lang naman ng mama mo ay yung klase ng pamumuhay na kalalakihan ng bata. Gusto mo ba yung ganyan na magulo at maingay? Kahit na anong pagtatanggol mo sa pamilya ng asawa mo, kitang-kita namin ang buhay nila. Pa, 5 years na kaming kasal ni Jonathan. Hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin tanggap? Tinatanggap na nga namin. Ang hindi namin tanggap ay yung pinagsisiksikan niyo ang pamilya niyo rito. Bakit hindi ba kaya niyang si Evangelina tumira sa bahay na mag-isa? Mukha naman malakas pa siya dahil nagbebenta pa naman siya ng isda sa palengke. Magtatalo-talo na naman tayo rito. Basta yun na po ang desisyon namin. Saka, nagbabalak din naman kami ni Jonathan na magkaroon ng sarili naming bahay. Pero sa ngayon, mas iniisip namin na iipunin na lang muna namin. Malapit na rin kasi mag-aral si Arya. O saan nyo naman balak pag-aralin ng bata? Huwag ninyong sabihin na sa public school lang. School pa rin yun, Ma. Hindi public school lang. Napangiwi na lang ang labi ni Sally matapos yung sabihin ng kanyang anak. Dahil hindi nila mapapayag si Rita na lumipat ng bahay, umuwi na lang ang mag-asawa. Pero pagdating ng kanilang bahay, sila naman ang nagtalo. Bakit ba sa akin ka nagagalit? Sa dapat mas kaya mo ring manduhan ng anak mo at ikaw ang tatay. Hindi ko rin naman alam kung anong nakita ng anak natin sa bahay na yon para doon magstay. Kung kinausap mo na kasi yan noon, hindi na sana ganyan. Ako na naman. Baka kamo kung ano-anong sinasabi ng Evangeline sa anak natin, ha? Akong naaawa sa apo natin Ano ba naman yung nakatira siya sa barong-barong na bahay? Mukhang kulungan ng aso. Ang kalat, ang baho, ang gulo-gulo. Tapos si Rita nahawa na rin sa kanila. Parang lumaki na rin sa kahirapan. Katulad na dun sa mga kapitbahay nilang pobre. Ikaw ang kumausap sa anak mo. Hindi pwedeng sa public school mag-aaral yung apo ko. Naku, sinasabi ko sa'yo, walang matututunan yan doon. Baka maging basagulero lang ang bata. Alam mo naman mga nag-aaral sa public school. Si Evangeline na lang ang kakausapin ko. Mukhang doon lang nakikinig si Rita. Sa paglipas ng mga araw, mas napapadalas na ang pagbisita ni Sally sa bahay ng kanyang balae. Habang ang asawa niya ay nasa kanilang bahay lang. Hindi naman ganon kayaman ang kanilang pamilya, pero kumpara sa buhay ni na Evangeline, mas nakakaangat sila. Isang beses pa, pumunta si Sally sa bahay ni na Evangeline kung saan naabutan niya itong kasama ang kanilang apo at wala si Rita. May inasikaso kasi sila ni Jonathan. Pupunta ata sila sa PSA. Kaya heto, pinakiusap muna sa akin ng bata. Come here, baby. Don't touch it. That's dirty, okay? Come to mamita. Dapat tinuturuan nyo ng English ang bata. Hindi ba sinabi ko na yun kay Rita? Sinabi ko na rin yon. Lagi kong pinapaalala yung sinasabi mo. Minsan naman kinakausap niya ng English si Arya. Dapat lahat kayo rito sa bahay ganon ang ginagawa. O paano na yan? Ilang taon na ang bata tapos parang hindi pa masyadong magaling mag-English. Dapat umpisa pa lang, matuto na ganon kinakausap. Hindi kasi ako magaling mag-Ingles kaya minsan Tagalog ko kinakausap. Na nga, balae. Hindi ka kasi marunong mag-English. Hindi ka ata nakapagtapos ng pag-aaral, ano? Kahit ba elementarya? Noon kasing kapanahunan namin, hindi talaga pinagtutuunan ng pansin yan. Bata pa lang ako, nagbebenta na ako ng isda. Pero umabot naman ako hanggang grade 4. May mga alam naman akong Ingles pero hindi ganun kagaling katulad sa inyo. Ganun pala. Kaya pala hanggang ngayon, nagbebenta ka pa rin ng isda. Ako kasi umabot ng kolehiyo.
Oo, naging kabuhayan na namin tong pagbebenta ng isda. Saka pinapatigil na nga ako ni Jonathan eh. Ako lang talaga ang makulit. Para kasing hirap akong bitawan tong ganitong kabuhayan. Nakakaawa nga dahil matanda ka na, naghahanap buhay ka pa. Ganyan talaga kahirap ang buhay nyo, ano. Dapat kapag ganyang edad, nagpapahinga na eh. Baka nahihirapan ka na dito, nakikitira ang anak ko. Ikaw na lang kaya ang kumausap sa kanya at sabihin na sa bahay na lang sila tumira. Sinabi ko na yan kay Rita nung nakaraan pero ayaw naman niya. May nakita pa nga akong paupahan doon sa kanto eh. Kako sa kanilang mag-asawa, subukan naman nilang bumukod. Malaki naman na ang bata. Hindi naman na yan masyadong alagain, hindi katulad kapag sanggol pa lang, di ba? Ano kasi, si Rita ang ayaw. Ewan ko ba sa batang yun, dikit yata sa akin. Baka naman kasi may sinasabi ka sa kanya. Mamaya hindi totoo yung sinasabi mong ganyan, ha? Matanda na ako masyado para magsinungaling pa. Kaya ko nga sila pinagsasabihan para kahit paano sila na mismo ang kumilo sa pamilya nila. Ang ibig kong sabihin, yun bang hindi magmumukhang pasanin din nila ako? Lalo na kung magkakaroon pa sila ng isa pang anak, hindi ba? Sabihin mo kung wala silang pambayad sa bahay. Ako na lang muna ang sasagot. Kahit na ako na lang ang bayaran ni Jonathan. Mas maganda nga yung ganon, hindi ba? Ako, sang-ayon ako sa sinabi mo. Tama naman na bumukod sila ng bahay. Kasi sa totoo lang, sobrang luma na nitong bahay ninyo. Ilang taon ka na bang nakatira dito? Nako, hindi ko natanda. Basta dito na kami nakatira ng asawa ko nung nagpakasal kami. Dito rin nakatira noon ang panganay ko at yung asawa niya. Pero nung mag-aaral na ang anak nila, saka sila lumipat ng bahay. Ganyan din yung manugang ko kay Rita. Dikit masyado sa akin. Ewan ko ba? May pag-asa pa palang umalis sila rito. Basta ganun na lang ang sabihin mo sa kanila, ha? Ako na lang kamo ang bahala sa bahay. Okay lang kahit wala ka na munang ambag. Naiintindihan naman namin na wala rin kita sa pagbebenta ng isda. Kunin ko muna si Arya, ha? Sabihin mo lang kay Rita, ako na lang din magbalik sa bata bukas. Kain ka na muna rito. Nagluto ako ng paksiw. Ay naku, hindi na. Sa bahay na lang. Meron kami dong lechong manok. Saka hindi ako masyado sa malansa. Hindi na rin ako magdadala ng damit ni Arya, ha? Kasi meron siya doon sa bahay. Bagong bili namin sa mall. Para magkaroon din siya ng bagong damit. Hindi ganito na mukhang sa ukay-ukay na bili. Hindi na lamang nagsalita si Evangeline. Hinatid na lang niya ang dalawa sa sakayan ng jeep. Tuwang-tuwa naman si Sally dahil kahit na paano ay makakasama niya ang kanyang apo. Isa rin sa nararamdaman niya kay Evangeline ay ang selos dahil nakukuha nito ang atensyon ng bata na palagi niyang kasama. Natatakot siya na baka balang araw ay mas mahal ni Arya ang isa niyang lola kaysa sa kanila. Pagkarating nila ng bahay, agad ding pinaliguan ni Sally ang apo at pinasuot ang pinagmamalaki niyang mga damit na binili niya. Next time, don't play dirt, okay? Hindi sumagot ang bata. Nakatingin lang siya sa kanyang laruan. Pero kinuha rin yun ni Sally. Hoy, huwag mo na nga itong laruin. Ano ba naman itong manika na to? Hindi ko na maintindihan ang itsura. Ang pangit naman nito. Pilit na binabawi ng bata ang kanyang laruan pero ipinatapon ito ni Sally sa kanilang kasambahay. Dinala niya rin ang apo sa kwarto kung saan mayroon doong mga bagong laruan. Pero ayaw ni Arya. Hinahanap niya ang kanyang manika. Dahil ayaw ibigay ng kanyang lola, umiyak ng umiyak ang bata. Nagwawala ito sa loob ng kwarto at anumang ibigay nilang laruan ay inihahagis nito. Kasabay pa ng kanyang pag-iyak ang pagtawag niya sa isa pa niyang lola. Dahil sa lakas ng kanyang boses, inis na nagtungo si Tonyo sa kwarto. Patahanin mo nga yung bata na yan. Gusto ko magpahinga. Paano ko namang patatahanin? Hinahanap yung lola niyang isa. Nagiging swail na bata na rin .
Aba, tingnan mo nga't itinatapon ng mga laruan. Umayos kang bata ka ha, mapapalo kita. Hindi mo nga pwedeng laruin yon dahil nga marumi na yon. Wala na, pinatapon ko na. Oh, ito ang Barbie. Mahal yan. Hindi yan nabibili lang basta-basta kung saan-saan ha. Mas maganda yan kaysa doon sa bigay ng isa mong lola. Kahit na anong sabihin niya sa bata, hindi ito tumitigil sa pagdadabog. Kaya pinakuha ulit ni Sally ang manika at ibinalik kay Arya. Doon lang natigil sa pag-iyak ang bata. Ang akala ni Sally, doon na matatapos ang problema niya sa bata, pero muli itong umiyak noong pinipilit niyang kumain ng manok ang apo. Ano ba? Kainin mo na to. Ako, naiinis na ako sa iyong bata ka ha. Ano bang gusto mong pagkain? Yung pang mahirap ba? Tigilan mo ako sa kagaganyan mo, Arya. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Huwag mo kong iyakan dyan, ha? Lola mo rin ako, kaya huwag kang tawag ng tawag doon sa isa. Akong nandito kaya't umayos ka. Tumigil ka dyan sa pag-iyak. Kahit na anong awat niya sa bata, ay mas lalo itong umiyak. Dahil hindi na niya kayang patahanin, pinatawagan niya si Evangeline para sabihin dito na kunin na nila ang bata. Iba ang idinahilan niya, hindi ang tunay na dahilan na hindi niya makontrol ang bata. Oo na, parating na rito yung isa mong lola, yung hampas lupa. Ito na nga bang sinasabi ko? Malaking problema ang kahaharapin namin dahil nasasanay ka na sa buhay mahirap. Hindi mo gustong pamumuhay na meron kami. Ay, nako. Kakausapin ko talaga yung si Rita. Hindi pwede na doon ka sa mahirap na pamilya titira. Hindi ka mapagsabihan. Ang tigas ng ulo mo kay bata-bata pa. Halatang problemado si Sally sa kanyang apo. Ilang minuto lang din, dumating na sina Evangeline at si Rita. Nang makita siya ng apo, agad na tumakbo ito sa kanya. Buti naman, dumating na kayo. Sige na, Balae. Upo ka muna sa malambot at mamahalin naming sofa. Hindi na, Ma. Saglit lang kami. Kukunin lang talaga namin si Arya. Ha? Hindi ba kayo kakain dito? Tara na, magpapaluto ako ng ulam natin. Gusto niyo ba ng sinigang? Meron pa kasing ulam sa bahay, Ma. Nagluto si Mama Vanji ng paksiw. Favorite yun ni Arya. Pwede ba tayong mag-usap muna, Rita? Halika, may sasabihin lang ako. Napag-usapan kasi namin ito ng papa mo. Andoon siya sa kwarto niya, hindi lumalabas at nagtatampo. Sige na, ayos lang. Dito na lang muna kami ni Arya. Hihintayin ka na lang namin. Oo, Balae, upo ka na lang muna dyan. Basta hindi ka naman amoy malansa ngayon. Tara na, Rita. Dito tayo sa kwarto sana ni Arya. Kunin mo na rin ang mga damit na binili namin para sa kanya. Galing pa ito sa mall, kaya mahal yan. Tungkol saan po ba, Ma? Ano? Wala ka na ba talagang balak alisin ang anak mo doon sa squatter? Hindi naman yung squatter, Ma. Sadyang marami lang bahay. Hindi naman ganun kasiksikan. Alamin niyo muna ang ibig sabihin ng squatter. Squatter pa rin yun para sa amin ng tatay mo. Wala ka nang balak? Hindi ka ba natatakot dyan sa magiging ugali ng bata? Diyos ko, kung umasta yan dito walang kahinhin-hinhin. Halatang pinalaki sa lugar ng may hirap. Pinapayagan mo ba yan na makihalubilo doon sa mga pobre ninyong kapitbahay? Hindi ba ang sinabi ko, huwag mong gagawin yon? Oh, paano na lang natin isasama yan kapag may mga kids party? Baka gumawa yan ng gulo doon, gayahin yung gawain ng mga mahihirap na tao. Naaawa ako sa apo ko, ha? Ano bang gawain ng mga mahihirap na tao, ha, Ma? Hindi nyo lang talaga kilala ang apo ninyo. Kasi kahit naman sa akin, gusto nyo kayong magmando eh. Kaya si Kuya nagpunta na lang sa ibang bansa. Huwag nyo na rin namang iparinig yung mga ganyan ninyong sinasabi. Kawawa naman si Mama Vanji. Alam naman po niya na mahirap lang sila. Mas lalo niyo pang pinamumuka. Di inamin mo na rin talagang doon ka nasanay? Sa kahirapan? Para saan pala ang paghihirap namin sa'yo ng papa mo kung ganyang buhay lang rin naman pala ang gusto mo? Baka sa susunod niyan, makikita kong nangangalakal na lang kayo ng apo ko.
Hindi naman kami ganyan kahirap, Ma. Sadyang iba lang talaga ang gawi dito sa bahay. May negosyo si Mama Vanji, kahit pa sabihin mong bentahan ng isda sa palengke. Kung sakali, pwede ko rin yun gawin dahil may pwesto na siya sa palengke. May trabaho rin ang asawa ko. At may ipon kami para kay Arya. Ang sinasabi ko lang po, gusto ko lang din iparana sa anak ko yung kalayaan na hindi ko naranasan. Hindi naman ibig sabihin na hinahayaan ko siyang marumihan. Pinababayaan ko na siya eh. Wala naman akong nakikitang mali sa pakikipaglaro niya sa mga kapitbahay. Mga bata lang din naman yun. Alam mo, ang gusto ko lang naman, kausapin ka na maayos, pero ganyan ka nakabastos. Nagiging asal mahirap ka na din. Ano po bang asal mahirap? Yung pinaglalaban ang gusto nila? Sa masaya po kami dun eh. Kung alam nyo lang din kung ilang beses akong sinabihan ni Mama Vanji na lumipat na lang dito o kaya ay bumukod na kami. Pero ako ang may ayaw. Bakit ayaw mo pa? Huwag mo sabihin mas mahal mo pa siya kesa sa amin ng papa mo. Ay nako, huwag mo lang itong iparirinig sa papa mo dahil magagalit talaga yon. Hindi ko alam paano ko ipaliliwanag. Hindi ko rin talaga maintindihan. Iniisip ko pa lang, paano mo naaatem na tumira sa magulong lugar na yon? Ha? Kapag pupunta kami, hindi namin maipark ang sasakyan dahil baka biglang may magnakaw o kaya'y magasgasan ng mga walang modong bata. Na kapag nakasira naman sila iiyak lang ang mga magulang dahil walang pambayad. Paano nga naman sila makakabayad kung wala nga silang makain, hindi ba? Tapos ang ingay, parang palaging nasa palengke ang mga tao. Ang babaho. Tapos yung loob pa ng bahay niyang biyenan mong hindi mo maiwan. Napakakalat, napakarumi. Hindi ka naman sana namin pinalaki sa ganung buhay. May yaya ka pa noon. Tapos yung anak mo, hindi mo man lang kuhanan ng mag-aalaga. Hindi ko po ikukuha ng mag-aalagang anak ko dahil ako mismo ang nag-aalaga sa kanya. Isa pa, dahil kay Arya kaya makalat ang bahay. Yung mga laruan niya. At wala naman kaming problema doon. Kasi kapag tulog naman na ang anak ko, nililigpit ko naman po. Yung mga sulat sa pader, kagagawan din yun ni Arya. May bata sa bahay, Ma. Siguro naman alam mong normal na magulong mga gamit. Hindi rin kami pwede basta maglagay ng kung ano-ano na pwede niyang maabot. Hindi yun dahil sa mahirap sila o sa palagi mong sinasabi na walang pinag-aralan. Saka, huwag niyo na pong idama yung mga tao na wala namang kinalaman sa atin. Mabait po si Mama Vanji. Ayaw ko ring lumaki ang anak ko na spoiled. Gusto ko makita niya rin ang isang side ng buhay kung saan lumaki ang tatay niya. Hindi yon bilang parusa, kundi pagmulat sa kanya na kahit may pera kami, at mas may kakayahan kaming makuha ang mga gusto namin, hindi siya magiging matapobre katulad ng lola niya. Dahil alam niya ang buhay ng mga mahihirap. Hindi yung nakatingin lang siya sa baba na para bang iniisip na siya ang dapat tinitingala ng mga tao dahil lang sa mayaman siya. Yun po sana, ma-gets nyo, Ma. Hindi na naghintay pa si Rita na magsalita ang kanyang ina. Agad na rin silang umalis. Hindi na niya hinanap ang kanyang ama para magpaalam. Dahil sa mga salitang sinabi niya, mas lalong nakaramdam ng galit ang ina. Hindi niya matanggap na gano'n na lang siya sasagutin ng anak. At para sa kanya, walang kwenta ang mga salitang sinabi nito. Nalaso na talaga niyang Evangeline ang utak ng anak ko. Naging utak squatter na eh. Kung ganun lang kadali na bago ang ugali ng anak kong lumaki sa karangyaan, paano pa kaya ang apo ko? Hindi to pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Dapat mapalapit sa akin ang apo ko. Kahit na ayaw nilang magpunta sa bahay ni na Evangeline, pinilit niya ang kanyang asawa na makisama sa kanilang balae. Nang sa gayon, makita ng kanilang anak kung paano sila nagiging mas malapit sa kanilang apo. Yun na lang ang tanging paraan na naiisip ni Sally. Isang araw, nag-aya silang kumain sa labas. Wala si Jonathan, kaya si Rita at ang anak nito ang kasama. Naroon din si Evangeline. Sige na, order na kayo. Ikaw babalae, ano bang gusto mo rito? Alam mo bang basahin kung ano tong nasa menu? Paano niya malalaman kung wala naman niyang pinag-aralan? Ang alam lang ata niya ni iba't ibang klase ng isda.
Tonyo, ano ba? Kinausap na kita, hindi ba? Ang sabi ko, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kaya nga tayo nasa labas para maranasan naman ni Balae ang kumain sa sosyal na restaurant. Alam mo na nga na hindi pa siya nakakakain sa ganito dahil mahal. Talagang sasabihin mo pa. Pasensya ka na ha, Balae. Parang pangmamaliit ata ang ginawa ninyong pag-aaya sa amin, Ma. Sige po, pakihiwalay na lang ang bill dahil may pambayad kami. Ako nga ang nag-aya, ibig sabihin akong magbabayad. Tinatanong ko lang naman kung ano bang gusto niyang kainin, minamasama mo na naman. Para naman po kasing may iba kang sinasabi. Huwag na kayong magtalo. Andito tayo para maging masaya. O sige, kahit ano na lang sa akin. Totoo naman na hindi ko mabasa ang nakasulat Siguro, ito na lang. Salamat sa libre mo, Balae. Tingnan mo. Kung si Evangeline nga walang problema sa kanyang sinabi ko. Alam niyang walang mali doon. Nakasimangot lang si Rita kahit na sa pagkuha nila ng litrato. Nagpanggap lang siyang nakangiti nung pinagalitan siya ng kanyang ama. Habang kumakain sila, kung ano-ano na lang din ang kanilang napag-uusapan. Pero madalas pa rin doon ay ang pangmamaliit ni Sally sa kanyang Balae. Hindi direkta, pero bawat salita niya ay may laman. Nang magpunta sa banyo si Rita dahil naiihi ang anak nito, doon lang ulit bumanat si Sally. Balae, sa susunod punta ka sa bahay. May ibibigay ako mga damit sa'yo. Mga pinaglumaan ko na yon. Pili ka doon bago ko ibigay sa kasambahay namin, ha? Para naman mas maganda ang maisuot mo, hindi ba? Para kapag halimbawa ganito na lalabas tayo o kayo ni na Jonathan, meron kang maisusuot. Bakit? Hindi ba maganda itong suot ko? Kabibili ko lang nito. Binili mo pa yan? Para kasing mas maganda pa dyan yung basahan namin sa bahay. Huwag ka magagalit ha. Yun lang kasi ang napansin ko. Dapat ganito ang suot mo sa akin. Mas presentable kang tingnan. Kung wala kang pambili, meron ako sa bahay. Huwag kang mahiya na lumapit sa akin ha. Hindi kasi ako komportable sa mga ganyang damit. Mainit kasi sa bahay. Tapos sa palengke lang din naman ako pupunta. Yun na nga sa palengke. Tapos magbebenta ka ng isda. Kapag espesyal na araw, wala kang magamit. Tapos bibili ka na nga lang sa bangketa pa. Hindi mo ba talaga kayang bumili ng mas mahal na damit? 50 lang yata yan Lalo mo naman pinangangalanda kang mahirap ka. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao makakakita sa atin dito? Parang nakakahiya na ipakilala ka bilang Balae namin. Anong iisipin nila na napariwara ang anak namin? Na baka nakapangasawa lang siya ng magbobote? Wala naman akong nakikitang mali. Hindi naman nasusukat ang halaga ng isang tao base lang sa damit na suot niya. At ang pagiging magbobote ay marangal ding trabaho. Ang asawa ko noon, nakilala ko siya bilang magbobote. Pero nagsumikap naman siya. Kaya nga napagtapos namin ang mga anak namin. Ngayon, may magaganda silang trabaho. Tapos hindi ka pa rin makaalis dyan sa pagiging mahirap mo. Dito kasi ako komportable. Nako, huwag kang ma-offend sa sinasabi ng asawa ko. Kasi sa totoo lang, minsan nagtatanong yung mga kumare ko tungkol sa'yo. O kapag nakikita ka nila, parang naaawa nga raw sila. Ako naman ang nahihiya kasi baka kung ano na lang ang isipin nila sa pamilya namin at sa anak namin. Okay lang, Balae. Hindi naman mabilis sumama ang loob ko. Tanggap ko rin naman yun. Sadyang hindi ko lang kayang mabuhay ng marangya. Matanda na ako para intindihin pa ang sasabihin ng iba. Basta sa akin, maayos ang mga anak ko. May kanya-kanya na silang buhay at pamilya. Hayaan nyo, kukumbinsihin ko naman si Rita na umalis na sa bahay. Pati si Jonathan kinakausap ko na rin. Kasi naiintindihan ko na ayaw niyong sa ganong bahay sila nakatira. Dapat lang, dahil ayoko lang isipin ng iba na pinabayaan namin ang anak namin. Buti nga kahit paano, naging maayos manamit ang anak mo. Hindi katulad noon na mukhang marumi palagi ang damit. Kung hindi pa yan naging asawa ng anak ko, nako, baka mukha pa rin siyang magbobote na nagtutulak ng kariton.
Magpasalamat ka na lang talaga na hindi namin pinilit na ilayo ang anak namin dyan sa anak mo. Kahit na hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit sa kanya pa pumatol si Rita. Ang dami manliligaw ng anak ko na mayaman May mga anak pa ng politiko, tapos may mga negosyante. Ano ka ba? Mabait naman si Jonathan. Yayaman ka ba sa kabaitan? Isa pa, masipag siya. Napalaki naman siya ng maayos ni Balae. Saka mahal siya ng anak natin. Hayaan mo na lang. Naninikip ang dibdib ni Evangeline habang naririnig niya kung paano maliitin ng kanyang mga balae ang kanyang anak. Pero hindi niya ito maipagtanggol dahil iniisip niya na baka pagmulan lang yon ng away. Kilala niya si Tonyo base sa kwento ni Rita. Kapag ito na raw ang nagsalita, wala na raw sa kanila ang dapat nasasagot sa kanya. Dahil kakaibang araw yun magalit. Ayaw lang ni Evangeline na magkaroon ng gulo na magiging dahilan para mahirapan din ang pagsasama ni Rita at Jonathan. Wala namang masabi si Evangeline sa kanyang manugang dahil mabait talaga si Rita. Sadyang hindi lang maiwasan na may masasabi ang mga magulang ni Rita dahil nga galing sila sa isang may kayang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin nagbabago ang desisyon ni Rita. Ayaw niya pa rin lumipat ng bahay. Kaya ang ginagawa ni Sally, madalas na lang siyang nasa bahay ng kanyang balae. O paano ba ito ginagawa? Paghahaluin ko lang ba ito? Ako na lang dyan. Kaya ko na yan, balae. Doon ka na lang muna sa sofa. Ando naman si Arya. Sure ka ba? Hindi kasi talaga ako marunong sa ganyan. Alam mo naman na may kasambahay kami, hindi ba? Kapag gusto ko na merienda, siya na ang gumagawa. Teka, dyan ka talaga magluluto. Hindi ba mukhang luma na yan? Sa amin kapag medyo may kaunting sunog na ang pinaglulutuan, itatapon na namin tapos bibili kami ng bago sa mall. Ikaw, sanay na sanay ka talaga sa lumang gamit? Nakatambay ka na ba ng matagal sa bahay? Hindi pa. Minsan kapag pumupunta kami doon, umuwi din kasi ng hapon o gabi. Nako, minsan nga pumunta ka sa bahay para makita mo kung anong pagkakaiba ng bahay mo sa bahay namin. Yung mga gamit namin doon. Pwede ka rin makitulog. May isa kaming kwarto na pwede sa bisita. May sariling kwarto. Siguro kasing laki yun nitong kusina nyo. Hanggang doon sa sala. Ganun siya kalaki. Okay lang din naman makitulog ka sa bahay para alam mo yon. Medyo makaranas ka naman ng karangyaan sa buhay. Mag-picture-picture pa o kaya reels. Alam mo, nauuso yun ngayon sa Facebook. Sige, balae. Susubukan ko sa susunod. Isasama ko na lang si Arya. Oo, yan. Mas maganda yung ganyan. May shower kami sa bahay. Para naman kahit isang araw lang hindi ka magtatabo-tabo. Kaso sa bahay may magluluto na, saka may naglilinis. Huwag kang magkikilos kapag nasa bahay pa, ha? Parang bakasyon mo na rin ganon. Pahinga ka muna sa pagiging tindera mo sa palengke. Kumbaga magpakadonya ka muna. Wala naman yung problema sa asawa ko. Isang araw mo lang naman yung gagawin. Napapayag ni Sally ang kanyang balae na ganon ang gawin. Noong araw na walang pasok si Jonathan, nagsabi siya sa mga ito na bibisita muna sila ni Arya sa bahay ni Sally. Noong una, nais pa sana ni Rita na sumama sila. Pero sinabi ni Evangeline na mas maganda kung magkaroon ng oras para sa isa't isa ang mag-asawa. Dahil laging abala si Jonathan sa trabaho, nawawala na sila ng panahon para sa kanilang pagsasama. Sinigurado naman din ni Evangeline na wala namang mangyayaring masama. Gusto niya lang ding sanayin si Arya sa lugar ng isa pa nitong lola. Malayo kasi ang loob ng bata, kaya para matigil ang selosan, pagbibigyan niya si Sally. Hinatid ni Jonathan ang dalawa bago sila umalis at lumabas na sila lang dalawang mag-asawa. Mabuti naman nagpunta kayo. Nag-order ako ng pizza. Wala ngayon si Tonyo, andun siya sa mga kumpadre niya. Naglalaro sila. Sige na, umupo ka na. Huwag ka mahiya ha. Try mo, mas malambot yung sofa namin kaysa doon sa inyo. Nadama ang kahoy. Salamat.
Oh, kita mo ba yung kortina na yon? Bagong bili lang namin yan. Galing pa yan ng ibang bansa. Meron ako rito mga pinaglumaan kong kortina. Pwede mong gamitin sa bahay nyo. Palitan mo yung nasa pinto at yung nasa bintana. Mas maganda yung ibibigay ko. Hindi yung tig 35 sa bangketa. May quality ang tela. Huwag ka na mahiya ha. Ibibigay ko na lang yun sa'yo kaysa ipatapon. Kapag kami kasi may bagong gamit, alam mo na, itinatapon na namin ang luma. Sayang naman yon. Yung iba pwede naman siguro labhan ulit. Hindi ganyan ang gawain ng mga mayayaman, balae. Yung sa inyo kasi, kahit na lumang-luma na, hindi nyo pa rin tinatapon. Di ba ganun kayo? Alam ko kasi sa mga mahihirap, madalas yan silang nangihinayang ba sa mga gamit nila. Kahit na dapat na itapon na, hahanapan pa nila ng paraan kung paano magagamit. Yung mga lasog-lasog na damit, ginagawa nyo pang basahan. Kami kasi kapag feeling naming luma na, ayun, pamigay sa kasambahay. Kapag ayaw nila, di tapon. Ayaw na namin yung mga lumang gamit na pinapatagal sa bahay. Ganon nga rin ang pansin ko sa mga mayayaman. Iba-iba talaga siguro ang ugali ng tao. Kasi sa amin kahit luma, basta malinis at nagagamit pa. May halaga pa rin. Hindi kasi lahat ng bago maganda. Minsan yung luma, yun pa ang matibay. Kaya hanggat kaya pa, gagamitin pa rin talaga namin. Tipid na rin siguro. Yun talaga ang pagkakaiba ng mga taong mayaman sa taong dukha. Pero ikaw, balae, dapat iba na ang gawin mo. Wala ka naman na rin pinapaaral. Tsaka wala ka na rin asawa. Bakit hindi ka nalang lumipat ng bahay? Doon sa mas maganda. Total sunod ng sunod sa iyong anak ko What if ikaw na lang ang lumipat? Huwag ka mag-alala. Tutulong kami ng asawa ko para sa bagong bahay niyo. Alam naman namin na hindi mo kayang bumili ng bago. Kasi nga naman, hindi mo nga mapaayos ang bahay mo ano sa tingin mo ha, balae? Ayokong umalis dun sa bahay namin. Salamat na lang sa alok mo, balae. Pero kasi, bahay na namin yun simula pa noon. Pundar namin yun ng asawa ko. Pangit man yun sa paningin nyo, pero maraming alaala doon. Lalo na noong bata pa mga anak namin. Sa hirap ng buhay namin noon, dati tagpi-tagping yero at kahoy lang yon. Pero nung nagkaroon kami ng negosyo dito sa pagbebenta ko ng isda, napaayos namin kahit na paano. Kaya yung bahay namin na yun ang saksi sa lahat ng pagsusumikap namin ng asawa ko. At yun na lang din ang alaala na meron ako sa pamilya ko. Alam ko naman yon. Pero ilang taon na naman nang patay ang asawa mo, hindi ba? Para naman makamove on ka na rin. Kahit saan ako lumipat ng bahay, kahit mansyon pa ang ibigay mo sa akin, hindi ko pa rin ipagpapalit ang bahay ko. Mukha man yung basura para sa'yo o sa inyo, pero hindi nyo alam kung gaano yun kahalaga sa akin. Siguro yun din ang nakita ni Rita sa bahay, kaya ayaw niyang umalis. Baka kasi merong kakaiba sa bahay namin na wala sa bahay nyo. Ikaw naman pala Ano namang meron sa bahay nyo na wala sa bahay namin? Mga daga ba o mga ipis? Tingnan mo naman tong bahay namin. Hindi mainit kasi mataas ang kisame. Sa inyo ang init dahil walang kisame. Diretso bubong na. Malaki itong bahay namin. Ang gaganda ng mga gamit, mga branded, mga bago pa, pati gamit sa kusina, pati mga kwarto. Kaya huwag mong ipagkukumpara ang bahay mo sa bahay namin. Ikaw lang ang masasaktan, balae. Huwag mo masyadong i-down ang sarili mo, ha? Ayoko pa namang tingnan mong mas mababa ka dahil lang sa mahirap ka. Hindi naman material na bagay ang tinutukoy ko. Dahil kung yan ang labanan, alam kong talo talaga kami. Mula pa lang sa mga kutsara niyong mamahalin, mga platong palaging masasarap na pagkain ng laman. Pero iba ang tinutukoy ko na sana malaman mo rin. Baka yun ang hinahanap ng anak mong hindi niyo maibigay noon. Wala naman akong ibang alam na hindi ko kayang ibigay sa anak at apo ko.
Ibig lang sabihin, sa material na bagay ka lang mayaman. Ay, huwag na nga ganyan ang usapan natin eh. Feeling ko, nasaktan kong damdamin mo dahil sa mga nasabi kong katotohanan. Tara na, kumain nga tayo. Arya, apo ko, halika rito kay Mamita. Kain ka na ha. Ikaw rin bala eh. Masarap yung ganyang pizza. Hindi ka pa ata nakatikim niyan kasi mamahalin kasi yan. Yung pizza ata na nabibili nyo yung sa labas lang. Magkano ba yun? Yung tig 83 pesos. Yan, libo halaga niyan kaya sulitin mo na ha. Enjoy ka lang dyan. Huwag ka mag-alala. Mararanasan mo ring maging mayaman dito sa bahay namin. Habang nananatili sa bahay ni Sally si Evangeline, kung ano-ano na namang ibinibida ni Sally. May mga ipinapakita siya sa kanyang balae na akala niya ay hindi pa nito nakita. Ginagawa niyang ignorante, habang si Evangeline naman ay hinahayaan niya lang ding ganon ang gawin sa kanya. Wala naman yun para sa kanya. Mas pinag-iigting niya lang ang kanyang pag-unawa sa kanyang balae. Dahil iniisip niya na maaaring ganun talaga ang ugali nito, na gusto niyang ipakita na mas angat siya sa iba, na nais niyang ipagsigawan na sadyang mayaman nga siya. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin tumitigil si Sally sa pagkumbinsi sa kanyang anak na lumipat ng bahay, pero ayaw talaga ni Rita. Sinasabi lang sa kanya nito na may asawa na siya at hindi pwede na nanay niya ang magdedesisyon para sa kanya. Katulad kung paano siya nito kontrolin noong bata pa siya. Isang araw, magkasama ang mag-asawa sa kanilang bahay. Pinag-uusapan ang magaganap na kaarawan ng kanilang apo. Nagsabi na ako sa mga kumpadre ko, pupunta raw sila. Pati na rin ang mga kumari ko. Pati mga anak nila. Total kids party naman yon, kaya ang sabi ko, dalhin din nila mga apo nila. Nasabi mo na ba kay Rita? Pati yung doon sa nakausap natin na mag-cater na handa. Mamaya ko sasabihin kapag punta ko sa kanila. Dadalhin ko itong damit na ipasusuot para sa birthday ni Arya. Pagsabihan mo rin yung balae mo na wag magsuot ng basahan ha. Makikita na naman siya ng mga kamag-anak natin. Ano na namang sasabihin ng mga yun? Baka yung iba mapagkamalan pa siyang katulong. Mukha pa naman. Baka sa kanya magpakuha ng tubig o baka siya pa maghugas ng plato. Kahit kamo minsan magsuot naman ng disenteng damit. May dala nga rin akong damit para sa kanya. Aba, hinanap ko pa to. Kasi nga, hindi ko na masyadong ginagamit. Baka walang pambili eh. O baka sa bangketa na naman siya maghanap ng damit niya. O doon sa, sa ukay-ukay. Kung hindi siya mag-aayos, wag na siyang pumunta dahil nakakahiya ka mo. Naiisip ko pa lang ang magiging itsura niya. Nakikita ko na magmumukha siyang pulubi sa birthday ni Arya. Baka mas maayos pa sa kanya yung mga magsaserve ng pagkain. Oo na, sige na, aalis na ako. Pagkarating sa bahay ng kanyang balae, wala roon si Evangeline. Ang naabutan lang ni Sally ay ang kanyang anak na nagsasampay sa labas. Ay, ano pa naman yan, Rita? Kaya naman pala nangingitim ka? Ikaw pa talagang nagsasampay niyan? Ay, tingnan mo nga namang tirik na tirik ang araw. Ay, sino po ba dapat, ma? Ang kapitbahay namin? Talagang pinipiloso mo pa ako? Ang ibig kong sabihin, bakit ganyan pa? Pwede namang si Evangeline. Aming ito, ma. Hindi naman pwede na si Mama Vanji ang gagawa nun. Pumasok na po kayo sa loob, andun po si Arya. Tatapusin ko lang po ito. Kahit na nasa loob ng bahay si Sally, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang nangyari sa kulay ng balat ng kanyang anak. Sinasabi lang sa kanya ni Rita na wala namang nangyayaring mali sa kanyang balat. Nagsampay lang naman daw siya dahil nga sa maganda ang sikat ng araw, pero madali rin matuyo ang mga kurtina na gagamitin nila para sa birthday ng kanilang anak. Kurtina? At bakit kailangan ng kurtina? Para sa birthday nga po ni Arya. Dito namin ilalagay yung kurtina tapos maglalagay kami ng lamesa. Para paglagyan ng mga lulutuin ni Mama Vanji siya kayong pinsan niya. Nako, masarap po sila magluto, ma. Naku, magagalit niya ng papa mo.
Invited na ang mga kamag-anak natin at yung mga kaibigan namin. May mga kasama pa nga silang apo para kung may palaro doon sa napili naming venue. Okay lang naman kung pupunta sila rito. Wala naman po masama eh. Magdadagdag na lang po kami ng handa. Tsaka ano pong venue? Kumuha kayo ng catering? Wala naman ako sinabi na gusto namin ng ganon, hindi ba? Para namang hindi nyo alam na ang gusto ko yung may mga kalaro ang anak ko. Yung mga bata rito, makikisama sa party niya. Ang papa mo mismong nagdesisyon ng ganon. May magagawa ba tayo? Saka, bakit kasi dito pa? Hindi namin mapapapunta rito ang tita Liza mo. Alam mo namang maarte yun. Makita niya pa lang ang lugar, uuwi na yun. Tingin mo ba kakain yun sa ganito karuming lugar? Isipin mo naman ang pamilya natin. Ang kahihiyan natin. Ma, ayokong pagtalunan pa natin ng ganito. Nagdesisyon na kami ng asawa ko. Nagdesisyon kayo nang hindi malang sinasabi sa amin? Ano ba naman yon? Malamang si Evangeline na naman yan, ano? Kasi hindi naman niya mag-o-offer na sila ng pinsan niya magluluto. O kung sinong kakilala niya na magluluto kung hindi nila alam, hindi ba? Buti pa siya na pagsabihan mo. Saka, sa kanya, malamang okay lang yon dahil mahirap lang siya. Sino bang mga iimbitahan niya? Mga kasama niyang malansa na nagbebenta ng isda sa palengke. Tapos mga amoy kanal niyang kapitbahay. Kami ng papa mo, mga galing sa mayayaman. Mga ninang mo, mga ninang niyang anak mo. Ano ba naman yan? Hindi kayo dito maghahanda. Ma, please naman. Huwag niyo na laging tingnan ng ganyan si Mama Vanji, Buti nga hindi siya nagsusumbong sa akin o kay Jonathan eh. Ako na lang palaging humihingi na sorry sa mga ginagawa ninyo, sa mga sinasabi ninyong nagpapababa ng tingin niya sa sarili niya. Nagtitimpi na lang rin ang asawa ko na huwag kayong sagutin. Kulang na lang ipaharang niya kayo dyan sa labas para huwag na kayo makapasok dito. At ngayon sinasabi mo sa aking ipaharang niyo ako sa mga adik na tambay dyan sa labas? Opo, ako ang magsasabi sa kanila kung hindi kayo titigil. Alam naman ni Mama Vanji na mahirap lang siya. Hindi naman niya yung tinanggi Kinukwento pa niya nga sa akin minsan kung anong sakripisyo nila mag-asawa Kung paano nila nagawang maging matatag ang relasyon nila sa kabila ng hirap. Wala akong pakialam sa kwento niya, Rita. Hindi yan nakakaanteg. Ang inaano ko sa iyo, yung mga kamag-anak naman natin. Sa ayaw at sa gusto mo, doon magbe-birthday si Arya sa venue na kukunin namin. Sige po, doon kayo maghanda. Doon niyo sila pakainin. Pero ang anak ko, dito lang siya. Dito siya magse-celebrate ng birthday niya kasama mga batang sinasabi niyong amoy kanal. Gusto kong magkaroon ng magagandang alaala ang anak ko, hindi yung turo ng pagmamataas. Pumunta kung sinong kaya masikmura ang buhay ng mahirap. Pero kung matapobre lang po na gaya ninyo, doon na lang po. Ipasama doon sa hiwalay ng handaan. Huwag po rito. Kahit na anong galit ni Sally, hindi niya makumbinsi ang kanyang anak na pumayag sa plano nila ng kanyang asawa. Kahit na si Evangeline pa ang kausapin nila, sinasabi lang sa kanila na sina Rita at Jonathan pa rin ang magdedesisyon dahil anak nila ang may kaarawan. Dahil sa nangyayari, pati sina Tonyo at Sally ay nagtatalo na rin. Bakit hindi mo kayang kontrolin ang anak mo? Talagang hinayaan mo pang sa basurang lugar na yun magdiriwang ng kaarawan ng apo ko? Alam mo naman kung gaano katimawa ang mga mahihirap na tao Mamaya kapag kainan na magkagulo mga yun. Bakit sa akin ka nagagalit? Ha? Kasalanan ko ba tigas ang ulo ng anak mo? Sinabi ko na sa kanya yan na kung gaano kapatay gutom ang mga kapitbahay nila. Tapos mga gusgusing bata pang gusto niyang maging imbitado. Pero ano ba ginawa niya? Hindi naman siya nakinig sa akin. Yung balaay mong amoy isda, dapat yun ang pagsabihan mo. Sinabi ko na nga sa'yo na ayaw niya rin, hindi ba? Palibhasa may lagay siguro siya makukuha. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Ayaw pa sigurong ipaimbita sa atin ang mga kamag-anak natin. Hindi pwedeng ganyan. Gawa mo ng paraan. Kung pwede, kahit ipabarang mo siya, gawin mo na lang. Ayokong kung gaganapin sa basurang lugar na yun ang birthday ng apo ko. Ayokong makihalubilo sa mga timawa. Ang lalagkit nilang tignan.
Tapos kapag umahangin pa, naamoy ko pa yung mabaho nilang amoy. Mga amoy pawis na hindi ko maintindihan. Basta ayoko ron. Ikahihiya kong imbitahin ang mga kumpadre ko kung sa ganong klase ng lugar. Lugar na mga dukha. Walang ibang naintindihan si Sally sa sinabi ng kanyang asawa maliban na lang sa sinabi nitong ipabarang. Matagal na yung sumagi sa kanyang isip pero hindi niya ginagawa. Dahil hindi naman siya masyadong naniniwala sa ganon. Pero mukhang yun na lang talaga ang bagay na kailangan niyang subukan para lang wag matuloy ang handaan na nais ng kanyang anak. Kinabukasan, nagpunta siya sa kakilala niya. Nagtanong siya kung may kakilala ba sila na marunong sa mga barang. Ang isa niyang kaibigan ay may itinuro sa kanyang bahay. Nang makapunta siya, pinababalik siya sa susunod na araw at kailangan dala niya ang mga kailangan para magpabarang. Para makakuha ng buhok ni Evangeline, dumalaw siya sa bahay nito. "Balae, napadalaw ka. Hindi mo ba nasalubong ang dalawa? Kalalabas lang ni Narita at Arya." Hindi ko sila nakita. Baka nakasakay na sila nang bumaba ako. Saan daw ba ang punta? Parang magpapapicture ata para daw sa invitation. Hindi ko sigurado, basta yun ang sabi sa akin ni Rita. Oo nga pala. Teka lang, kukuha ko ng tubig. May ginawa akong merienda, baka lang gusto mo. Hindi ko alam kung kumakain ka ng palitaw. Sige lang, kahit tubig lang. Paalis na rin naman ako. Akala ko kasi andito si Rita. Umalis si Evangeline para magpunta sa kusina, habang si Sally naman ay napatingin sa isang tumpok ng buhok na nasa suklay. Pasimple niya yung kinuha at binulsa. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanyang balae. Nagkaroon lang sila ng kaunting pag-uusap, tapos noon ay nagsuklay si Evangeline gamit ang suklay na pinagkunan ng buhok ni Sally. Nang sumapit na ang araw na babalik siya sa mambabarang, tuwang-tuwa siyang ibinigay ang buhok na nakuha niya. Balita niya rin, magaling ang mambabarang na yon. Kaya niyang patayin ang isang tao gamit lang ang isang insekto, pero hindi ganon ang pinagawa ni Sally. Gusto niya pa rin naman mabuhay ang kanyang balae. Ang tanging nais niya lang ay mailayo ang loob ng kanyang anak at apo. Upang sa ganon, mapilitan si Rita na sumunod sa kanya. Kapag nangyari yun, mapapasunod din naman nila si Jonathan. Tuwang-tuwa si Sally matapos niyang malaman na umiepekto na ang barang na pinagawa niya. Pagka-uwi niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa na ituloy na nila ang handaan sa kung ano ang una nilang napag-usapan. Bakit? Napapayag mo na ba si Rita? Hindi pa naman. Pero alam ko, siya na rin ang kusang magsasabi sa akin na gawin na lang ang plano natin. Ilang araw na lang birthday na ni Arya. Malamang magbabago na rin ang desisyon niyang makisama sa bahay ng biyenan niya. Baka dito na sila o kukunin na nila yung sinasabi nating bago nilang magiging bahay. Ewan ko kay Jonathan kung sasama siya sa asawa at anak niya o aalagaan ng nanay niya. Bakit? May sakit yung hampas lupa mong balae? Ewan ko, yun lang ang nararamdaman ko. Tingnan po, baka bukas nariyan tatawag si Rita sa atin. Sila na ang nagplano at kung sino-sino na rin ang kanilang inimbita dahil buo na sa kalooban ni Sally na siya na ang pakikinggan ng kanyang anak. Wala pa rin siyang balita sa kalagayan ni Evangeline dahil wala namang tumatawag sa kanya. Hindi na rin siya nag-abala pa na bumisita sa bahay ng kanyang balae. Hanggang sa isang hapon, habang nakikipaglaro siya ng baraha sa mga kaibigan, biglang tumawag sa kanya si Jonathan at ibinalita na may masamang nangyayari kay Rita. Kadadala lang nila sa ospital. Agad na nataranta si Sally, kaya pinuntahan niya ang kanyang asawa. Ano raw ba nangyari? Sandali, nasaan na ba ang driver natin? Hindi ko alam kung ano, pero bigla na lang daw nahimatay. Pero bago raw yun, sobrang taas ng lagnat. Tapos nagsusuka ng kulay berde na parang may mga maliliit na parang munggo. Bilisan mo na! Nasaan na ba si Patrick? Hindi na mapakali si Sally.
Hindi niya rin gaanong matawagan si Jonathan dahil mukhang marami rin itong inaalala. Nang makarating sila sa ospital, si Evangeline ang naabutan nila. Nasa bahay si Jonathan kasama si Arya. Ano nang nangyayari sa anak ko? Ha? Nasaan na si Rita? Siguro marumi ang ginagamit niyang kainan sa basura niyong bahay. Ikaw ang dahilan kaya nagkasakit ang anak ko. Kapag may masamang nangyari kay Rita, sinisiguro kong mananagot ka. Wala akong kasalanan. Hindi ko rin naman alam kung anong nangyari sa kanya. Ang alam ko lang, bigla siyang sumigaw tapos namimilipit na sa sakit ng ulo. Tapos nun, bigla na lang siyang sumuka. Akala nga namin may nakain siya. Tapos bigla na lang siyang nanlamig pero butil-butil ang pawis niya. Bakit ikaw? Ha? Bakit ikaw wala kang sakit? Ikaw dapat na nagdurusa. Ikaw ang pinabarang ko. Pinabarang? Ako? Nako, baka si Rita ang napagawan mo ng ritual. Hala, nako. Ay, hindi siya pwedeng maturukan ng maraming gamot. Baka mamatay siya. Ay, nasaan ba ang doktor? Pangatlong turok na sana ng isa pang gamot kay Rita nang pigilan nito ni Evangeline. Sinabi rin niya kay Sally na ilabas na lang nila sa ospital si Rita dahil baka doon pa ito bawian ng buhay. Natataranta na silang lahat at hindi na rin alam ni Sally ang kanyang gagawin. Pinigilan sila ng mga doktor at ng ibang tao pero nagawa pa rin nilang mailabas si Rita sa ospital. Habang nasa likuran sila ng sasakyan, walang ibang ginawa si Rita kundi umiyak sa sakit. Bakit ba inalis natin siya sa ospital? Doon na nga siya magpapagaling eh. Anak ko, magiging maayos ka rin, ha? Ikaw ang may kasalanan nitong lahat. Siguraduhin mo lang na hindi mapapahamak ang anak ko matapos natin siyang alisin sa ospital. Kung totoo na siya ang napabarang mo, hindi siya gagaling sa ospital. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ikaw mismo ang nagpahamak sa anak mo. Hindi biro ang pagpapabarang. Ikaw pa mismo ang papatay sa sarili mong anak. Ang sakit! Hindi ko alam kung saan ang masakit. Parang hinihiwang tiyan ko, pati laman ko, pati ulo ko. Ang sakit! Matapos yung sabihin ni Rita ay nasuka siya. Sunod-sunod yun, walang tigil. Kaya nanghihina siya, nauubo at naluluha. Si Sally naman ay walang tigil sa pag-iyak at pagdarasal na pagalingin ang kanyang anak. Panay siya hingi ng tawad sa Diyos pero patuloy pa rin namang sinisisi si Evangeline sa nangyayari kay Rita. Nang makauwi sila sa bahay, nagtaka si Jonathan kaya ipinaliwanag sa kanya ang nangyayari. Naniniwala si Jonathan sa barang dahil noong bata siya, ang kanyang lola ay may kakayahang lumaban sa mambabarang. Nagbigay pa nga ito ng proteksyon sa ina. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tinabla ng ritual si Evangeline. Nung una ay ayaw pang aminin ni Sally na totoo ang sinabi niyang nagpabarang siya para kay Evangeline. Pero dahil nanganganib na ang buhay ng anak, inamin niya ang kanyang ginawa. Halo ang buhok na nakuha niya sa suklay. At dahil si Evangeline lang ang may proteksyon, lahat ng bigat ng barang ay napunta kay Rita. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang nahihirapan ang anak ko. Total, sa'yo naman dapat mapunta ang barang. Ikaw na ang gumawa ng paraan kung paano mo mapapagalingan ako. Kung hindi dahil sa'yo, wala kaming ganitong problema. Dahil dyan sa pagiging hampas lupa mo. Huwag siyang sisihin mo. Ako may kasalanan dito. Tayo. Ikaw ang nagsabi dito. Bigla naman akong gumawa ng hakbang. Tapos ngayon, anak na natin ang nagdurusa. Oh, sorry, Jonathan. Sorry. Sorry, Evangeline. Sorry, anak ko. Tulungan mo kami, Balay. Tulungan mo naman ang anak ko.
Hindi marunong manggamot si Evangeline, kaya tinawagan niya ang kanyang pinsang nasa probinsya. Yun lang ang kilala niyang may kakayahang lumaban sa mambabarang. Ang pinsan niyang yun ang madalas nakasama ng kanilang lola noon at sa kanya rin naipasa ang kakayahan. Pero kailangan pa nilang maghintay ng ilang araw pa dahil malayo ang kinaroroonan nito. Mag-eroplano na siya. Ako na ang magpapadala ng pera para mapadali ang pagpunta niya rito. Ano, maghihintay pa kami ng ilang araw? Papanoorin ba namin ang anak namin na nahihirapan? Kahit magkano kailangan niya ipapadala ko. Basta magmadali siyang pumunta rito. Handang ilabas ni Tonyo ang lahat ng pera nila, wag lang magdusa ng matagal ang kanilang anak. Ang pinakamabilis na paraan para makarating ang albularyo ay kinabukasan pa ng umaga. Hindi makauwi sa bahay nila ang mag-asawa dahil ayaw nilang umalis sa tabi ng kanilang anak hanggat hindi pa ito gumagaling. Naging malamig naman ang pakikitungo ni Jonathan sa kanyang mga biyenan. Hindi lang dahil sa nangyayari kay Rita, kundi dahil pinagtangkaan pa nilang barangin ang kanyang ina. Hindi lang sinabayan ni Jonathan ng galit ang sitwasyon dahil kailangan muna niyang masigurong nasa maayos na kalagayan ng kanyang asawa. Pero hindi niya kakalimutan ang ginawa ni Sally. Habang nasa loob ng kwarto si Rita, naroon din ang kanyang ina. Ma, hindi ko na to kaya. Sobrang sakit na. Ang hirap nitong nararamdaman ko. Ang daming masakit, Ma. Huwag ka mag-alala, anak ko. Magiging maayos ka rin, ha? Sorry, patawarin mo si Mama. Hindi ko sinasadya, anak ko. Hindi mo na kasi dapat ginawa kung hindi pa sa akin napunta. Hindi mo pa aaminin ang kasalanan mo. Bakit? Patawad, anak. Gusto ko lang naman makinig ka sa akin. Ayaw mo kasing sundin ang mga sinasabi ko. Naisip ko, baka kapag hindi mo na malapitan si Evangeline, makikinig ka na sa akin. Hindi si Mama Vanshi ang may problema. Hindi niya ako minamanduhan. O kahit ang asawa ko, hinahayaan niya kami magdesisyon. Ilang beses na rin niyang sinabi na lumipat kami sa mas magandang bahay. Pero ako, huwag ka na masyadong magsalita, anak. Tama na. Nahihirapan ka na eh. Naiintindihan ko na. Alam ko na. Alam ko na ako talaga may mali. Ako ang nagpumilit sa inyo. Hindi lang kasi namin maintindihan ng papa mo kung bakit mas gusto mong maging mahirap. Kaya naman namin ibigay sa iyo ang lahat, anak. Dahil dito, malaya kami ng anak ko. Hindi namin kailangan sumabay sa gusto nyo na dapat palagi magpapakita ng maganda sa iba. Gusto ko rin. Gusto niyang maranasan kung anong buhay ang meron kapag sila lang ang nagsusumikap. Yun ang palagi niyang sinasabi sa akin kapag kinukumbinsi ko siyang sumama na sa inyo. Wala naman akong magagawa kung masama ang tingin niyo sa akin dahil alam ko naman na mababa lang ako, na mahirap ang pinagmulan ko. Alam ko yun. Yung mga pakunwari mong panlalait sa akin, hindi ko lang pinapansin. Kaya sa tuwing nagkakausap tayo, lagi kong sinasabi kay Rita na mas maganda ang plano niyo para sa kanila. Pero siya ang nagpupumilit dahil sinasabi niya na may pera nga kayo, pero kahit kailan, hindi naging masaya ang bahay niyo. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo na meron sa bahay namin ang wala sa mansyon niyo?
Yun ay ang kalayaan at pagmamahal. Yun ang hindi kayang bilhin ng pera. Oo, may malaki kayong bahay, pero baliwala yun kung hindi yun tahanan. Iba ang tinatawag na tahanan. Doon mo mararamdaman ang pagiging malaya mo, ang pagiging ikaw sa sarili mo. Kahit pa walang mamahaling gamit, kahit pa walang kisame, yun sana ang maintindihan mo. Oo, alam ko na yan. Inaamin ko ng pagkakamali ko. Kasalanan ko naman talaga kung bakit hindi rin naging tahanan ng bahay namin. Kung bakit ni isa sa mga anak ko ayaw magstay doon. Dahil gusto kong pati sa paglaki nila, pati sa mga anak nila, ako ang susundin. Hindi ko sila hinayaan para sa sarili nila. Tapos, nang nakikita kong masaya siya rito, kahit na mahirap ang buhay, naiinggit ako. Bakit hindi ko yun makuha kahit na mas maganda naman sana ang buhay namin? Yun ang kinainisan ko sa'yo. Kaya nga, ngayon, humihingi ako ng tawad. Ang laki-laki ng pagkakamali ko. Kung hindi pa napahamak ang anak ko, hindi ko pa mapagtatanto kung anong mali ko. Alam ko, mahirap paniwalaan ang sinasabi ko, pero labis talagang pagsisisi ko. Baka sa mga mata ni Sally na totoo ang kanyang sinasabi. Kinabukasan, dumating ang albularyo. Agad din naman silang gumawa ng orasyon para kalabanin ang mambabarang. Pero sadyang malakas ito. Sa tuwing naglalaban sila, si Rita ang nagsasakripisyo. Walang humpay ang kanyang pagsigaw dahil buong katawan niya ang nakakaramdam ng kakaibang sakit. Kahit na anong awa nila, wala naman silang magawa. Hindi naman nila basta masasagip si Rita dahil malakas ang mambabarang nakalaban ng albularyo. Ano na mangyayari sa anak ko? Paano ko hindi nila matalo ang mambabarang? Ang balita ko noon, wala pas ni isang albularyong nakatalo sa kanya. Mukhang wala pa nga kahit isa. Halatang malakas. Hindi mahihirapan ng ganyan ang pinsan ko. Dahil ilang beses na yan nakasagupa ng mangkukulam at ibang mambabarang. Alam ko hindi pa siya nahirapan ng ganyan kalala. Paano kung matalo sila? Dalawa sila ni Rita na mamamatay. Naku po, Diyos ko. Pagalingin niyo po ang anak ko. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako magiging matapobre. Hindi na ako gagawa ng kasalanan sa iba. Hindi na ako lalapit sa mambabarang. Mataimtim na nagdarasal si Sally. Panay siya hingi ng tawad sa kasalanang nagawa niya. Patuloy siyang nangangako ng pagbabago basta mailigtas lang ang kanyang anak. Matagal ang inabot ng pakikipaglaban sa mambabarang hanggang sa natapos. Sila ang nanalo pero nahimatay ang albularyo matapos ang laban. Dahil hindi rin kinaya ni Rita ang nangyari, maging siya ay nawala ng malay. Iyakan lang ang narinig sa loob ng bahay. Hindi rin nila napansin na magkayakap na sina Sally at Evangeline. Ang pangyayari na yon ang nagsilbing malaking aral kay Sally. Lalo na't nanganibang buhay ng kanyang anak dahil sa kanyang kagagawan. Ilang linggo rin ang inabot bago bumalik ang lakas ni Rita. Palagi namang nakaantabay sa kanya ang kanyang biyenan at minsan doon na rin nakikitulog si Sally para mabantayan ang anak. Nang manatili siya sa bahay ni na Evangeline, napagtanto niyang magaan nga ang bahay. Nakakatulog siya ng maayos kahit na hindi ganon kalambot ang kama. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya pinapansin ni Jonathan. Masama pa rin ang loob nito kaya sinubukan niyang kausapin. Humingi siya ng tawad at sinabi niya na hindi naman kailangang madaliin kung sadyang mahirap magpatawad, pero handa naman siyang maghintay. Dahil sa nangyari,
Hindi rin natuloy ang handaan noong kaarawan ni Arya, kaya naisipan nilang ituloy yon sa paraan na nais ni Narita. Sa araw kung kailan pwede na rin silang maghanda. Inimbitahan ko ang mga kumpadre ko. Sinabi ko ang location. Hindi ko alam kung sino ang pupunta. Siguro kahit wala na lang. Bahala sila. Basta maidaos ang kaarawan ng apo ko. Sa akin din. Pero ang pupunta lang sina Rose tapos sina Junibel. Di ko naman alam sa iba. May nagsabi sa akin na bakit sa squatter daw. Sinabi ko na lang na huwag na siyang pumunta kung maarte siya. Aba, tapos inahaway ko siya. Sabi ko, hindi niya ata alam kung anong ibig sabihin ng squatter. Saka maganda nga rito, ang daming bata. Magpapadagdag ako ng palaro at premyo para mas lalong masaya. Sige lang po. Salamat naman. Okay na sa inyo. Oo naman, anak ko. Basta kung ano ang gusto nyo. Desisyon nyo yan. Kayo naman ni Jonathan ang may alam kung anong mas magpapasaya para kay Arya. Basta kami ng papa mo, support lang kami sa inyo. Tutulong na rin dito para mas maging masaya. Natutuwa si Rita dahil sa wakas nakikitaan niya ng pagbabago ang kanyang mga magulang. Minsan lang, ang kanyang ama ay naiiwan pa rin ng pagiging maarte pero hindi naman na yun naging problema. Lalo na't marunong na itong makisama at humingi ng tawad sa kung ano man ang mali na kanyang nagawa. Sa paglipas ng ilan pang mga linggo at buwan, naging maayos na ang samahan ng dalawang pamilya. Wala na ang pakiramdaman ng pagkakaiba. Walang mahirap, walang mayaman. Lahat sila ay nagkaroon ng respeto at pagkakaisa. Isang beses pa, sama-sama nilang sinalubong ang bagong taon sa bahay ni na Evangeline. Happy New Year! Happy New Year, Balae. Happy New Year! Ang daming nangyari ngayong taon, pero masaya ako na sinalubong natin ang panibagong taon ng mas masaya at mas maayos. Ito ang isa sa mga masasayang taon ng buhay ko. At sorry din sa mga nasabi ko sa iyo noon. Sa mga paulit-ulit kong panlalait sa iyo at sa pinagmulan mo. Ako rin, Balae. Sorry ha. Alam ko ilang beses ko na itong sinabi. Ano ba kayo? Wala na yun. Nakikita naman na nagbabago na kayo. Ganun lang talaga ang buhay siguro. Lalo na't iba-iba talaga tayo ng paniniwala. Ang mahalaga, nagbabago tayo at natututo tayong makibagay sa ibang tao. Basta, sa bagong taon na kakaharapin natin, gusto kong mas lalo pa tayong magkakilala lahat. At sama-sama nating subaybayan ang buhay ng ating mga anak at mga apo. Nang araw din na yon, narinig ni Sally ang pagpapatawad sa kanya ni Jonathan at sinabi sa kanya na masaya siya sa naging pagbabago ng kanyang ugali. Simula noon, naging mas maayos palalo ang kanilang samahan. Taon pa ang lumipas bago nagpasya ang mag-asawa na bumukod na ng bahay. Kaya pala hindi sila umaalis dahil may palihim na silang pinapagawang bahay. Naging gabay na lang ang kanilang mga magulang, lalo na sa desisyon ng kanilang mga anak. Napapadalas na rin na nagkikita sina Sally at Evangeline na nagmukhang matalik silang magkaibigan. Minsan talaga, hindi maiiwasan na may mga taong matapobre. Minsan balae, minsan ibang tao. Yung tipo ng tao na akala nila ay kung sino sila. Dahil lang may konting yaman o magandang bahay, tumitingin na ng mababa sa iba. Nakakalimutan nilang pare-pareho lang ang bawat tao at walang permanente sa mundong ito. Ang kanilang mga pananalita ay may halong panlalait. Ang bawat kilos may ipinapakitang pagyayabang. Pero ang hindi nila alam, doon palang lumalabas ang tunay na kahirapan. Hindi sa bulsa, kundi sa asal. Dahil kahit gaano pa karangya ang buhay mo, kung wala kang respeto sa kapwa, wala ring halaga ang lahat ng pag-aari mo. Sa mga matapobre,
Lalo na sa mga nagiging balae, sana'y matutunan nilang pahalagahan ang pakikisama. Hindi kailangang ibaba ang iba para maramdaman na ikaw ay mataas. Dahil sa huli, pantay-pantay lang lahat. Maaaring iba-iba ang antas ng pamumuhay pero iisa lang ang pagkatao. Ang ganda, yaman o kapangyarihan ay lilipas pero ang kabutihan at kababaang loob, yun ang tunay na kayamanan. Tandaan na ang ganda ng ugali ay mas makinang kaysa sa ginto. Meron talagang mga balae na ganun ang pag-uugali sa mag-asawang Tonyo at Sally. Kayo ba mga apo, nakatagpo na ba kayo ng katulad nilang matapobre? Ibahagi nyo naman ang inyong sariling karanasan dahil nais kong mabasa ang inyong opinyon at kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Jocelyn Balangkit, Irisabela Tuazon, Kyle Tycoon Galos, Merlita Ramirez, Hazel Fiesta, Arvid Shane Hoiberg Channel, Mary Joy Sabareza, Mary Generil Rhea Batiduan, Willaine Elicano, Ami Pacana, Kimberly Pahadan, Allen Heron, Fritz Love 2834, Teresita Vito, George Ativo. Shout out din sa inyo, Charlene Fernandez, Lynn Buro, Hanhan Sambalilo, Honey Austria, Charmaine Ebon, ZL, Rosemary Casonete, Melanie Rillo, Mamsi G's Kitchen, Glory Lee Olivo, Cram Marker, Ana Orada, Sharon Dueñas, Gemini 29, Angelina Reyes. Salamat sa pakikinig nyo, Rosita Saclote, It's Me Neri Domingo, Amelia Tranate, Remy Hervasio, Dadsky Antenorio, Beth Lisa, Chris Gel Mamado, Team Mira TV, Assorted Love Hurts KSA, Razel Kimpo, Janet Cisneros, Irene Yapana, Nana, Josephine De Peñosa, Teresa Liorca. Salamat at shoutout din sa aking mga apo na walang palyang nagmamahal, sumusuporta, nakikinig at nagbibigay ng komento tungkol sa istorya. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.